pag-uusapan po natin ngayon yung PBM Good Governance. Mula po nung ang ating Pangulo ay naupo bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2022, July 1. Marami na pong nagbago, mga kaibigan. Nireforma po ng ating Pangulo ang mga departamento para i-align sa kanyang vision ng bagong Pilipinas. Ang nais po ng Pangulo natin ay makapag-deliver po siya ng isang bansa na talagang bagong Pilipinas. Hindi po literal na bago na, bago na yung Pilipinas. Hindi po ganoon. Ang ibig po sabihin nito ay yung mga sistema at yung itatry po na i-inculcate no, sa isipan ng mga tao at sa puso ng mga tao kung ano ba yung bagong Pilipinas at yung bagong Pilipino. Kung naalala niyo mga kaibigan at kung naka-attend kayo doon sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas, nag-speech po ang Pangulo natin doon at marami po siyang mga sinabi no, tungkol po sa isang Bagong Pilipinas. Na sa Bagong Pilipinas, bawal ang korupsyon. Sa Bagong Pilipinas, bawal ang mga siga. Sa Bagong Pilipinas, bawal yung naghahari-harian. Sa Bagong Pilipinas, bawal yung nakasimangot. Dapat friendly ka. Kung ikaw ay isang government official at maglilingkod sa bayan, no, dapat ay friendly ka at hindi mo susungitan yung mga tao. No? Lalong-lalo na, naalala nyo noon mga kaibigan sa DSWD. Merong sa pagkaka-roll ko, sinibak ba o sinuspinde, no? Si Senator Erwin Tulfo ang gumawa nun. Kasi nga po mga kaibigan, ang instruction po ng ating Pangulo sa Bagong Pilipinas, yung mga old ways na mga ginagawa ng mga politiko ay dapat nang palitan na ng bagong pag-uugali. So, kung dati, yung mga tao na pumupunta sa mga ahensya para humingi ng tulong ay sinisimangutan, dapat sa Bagong Pilipinas, iba na. Kasi ang Bagong Pilipinas po ay positive ang vibes, no? Hindi po yung puro bangayan, wala po yung paninirang puri. Dapat ang Bagong Pilipinas, positive vibes. At saka, puro magaganda, no? Wala dapat na mga paninira, wala dapat na mga pagbabato ng putik. Yan po ang gusto ng ating Pangulo, no? Na sa Bagong Pilipinas ay ang mga Pilipino ay maging isang bagong Pilipino din na kung saan yung mga old ways po na hindi magaganda ay iwaksi at i-embrace natin, ipagpatuloy yung mga magaganda pero iwaksi po yung mga pangit at yung pagka-divide no ng ating bansa, no, iwaksi yan. Dapat po unity no, unity dapat tayo at lalo na po ngayon na natapos na po ang eleksyon, so dapat po merong unity, no. So ano ba yung bagong Pilipino? Okay. Ang isang bagong Pilipino, mga kaibigan, na nagmamahal sa bayan, dapat marunong ka sumuporta sa gobyerno, no? Dapat hindi ka toxic. Dapat kung sino yung namumuno, sinusuportahan mo. Kasi yun ang bagong Pilipino. Tapos na po yung mga panahon na kung saan kung sino yung nakaupo, kung ayaw mo sa nakaupo ay magrarally ka. Kung ayaw mo sa nakaupo ay sisiraan mo at babatuhin mo ng putik kahit na wala ka namang ebidensya. Mga kaibigan, yan po ang mga gawi ng mga lumang Pilipino na kung saan itong mga lumang Pilipino na ito ay nananatili pa rin sa kanilang old ways na paninirang puri at yung pagpapabagsak, yung crab mentality na kahit napakaganda na ng ginagawa ng ating gobyerno ay nandun pa rin sila sa paninira at hindi sila kontento. Wala silang iniisip na kapakanan ng ibang tao, kundi yung kapakanan lang nila, yung gusto lang nila na mailuklok yung kanilang mga iniidolo. So yan po yung lumang Pilipino, yung mga trapo, no, mga trapo.
yan po, no, mga traditional politician, mga kaibigan, ay nanghihila pababa sa kapwa nila politiko. Yung mga trapo, yung mga traditional politician, sila po yung mahilig mambato ng mga putik. At marami po silang kakulangan dahil po sa dami ng kanilang kakulangan ay binabato nila ng putik ang kanilang kapwa politiko. Kaya mga kababayan, atin pong, kumbaga, tugunan po natin yung panawagan po ng ating Pangulo sa kanyang vision sa bagong Pilipinas, sa isang bagong Pilipino. Kung ikaw ay isang bagong Pilipino, dapat mapagmahal ka sa iyong bansa. Unang-una mga kaibigan, mapagmahal ka sa bansa mo, dapat hindi ka makapili. Ang isang bagong Pilipino ay pinagtatanggol ang kanyang bansa sa lahat ng mga nangaagaw. So, ibig sabihin, kung ikaw ay isang bagong Pilipino, dapat may pakialam ka sa issue ng West Philippine Sea. Kapag merong umaagaw sa ating mga soberanya, sa ating mga isla, sa mga sovereignty natin, at merong umaangkin sa ating 200 nautical miles sa ating West Philippine Sea at iba pang mga isla, dapat may pakialam ka at hindi ka dapat no comment. Dapat nakikialam ka at dapat ina-assert mo ang ating karapatan sa West Philippine Sea at dapat ipinararamdam mo sa mga dayuhan na hindi kami papayag na kami ay inyong sasakupin at gagawin lang na province of China. Diba? Kung ikaw ay isang bagong Pilipino, dapat susuportahan mo ang advokasya ng ating Pangulo at ng gobyerno para isulong ang isang mapayapa at maunlad na bayan at yung ating pag-aangkin sa ating 200 nautical miles doon sa ating pagtayo na ang West Philippine Sea ay sa atin. Ito ay na-award sa atin noong 2016 of July. So mga kaibigan, bagong bansa, bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Yung mga old ways ninyo, iwaksi na po ninyo yan kung nais po natin na sumulong tayo para sa bagong Pilipinas. Hindi po tayo magkakaroon ng isang bagong Pilipinas kung ang mindset po natin ay toxic. Hindi tayo magkakaroon ng isang bagong Pilipinas kung nag-hold on pa rin kayo sa nakaraan. Mga kaibigan, move on. 2025 na tayo. Yung meron pang mga ibang mga tao na until now ay never again to martial law. Yan mga kaibigan, kung patuloy po tayong mag-hold on sa ganyan pong kaisipan, hindi po kayo makakaabot sa isang bagong Pilipinas. In the first place, martial law is one of the greatest gift, one of the greatest achievements and gift of our late President Ferdinand Marcos Sr. Bakit po? Dahil dito sa martial law, nanatili ang ating kalayaan. Dahil sa martial law, nanatili ang ating demokrasya. Remember yung sinasabi ng mga dating kadre, mga dating NPA? Remember? Sila mismo ang nagsabi, mga kaibigan. Yung PMA-er, mga kaibigan, sinong nakakaalala sa inyo? Comment down. Sino yung PMA-er? Yung PMA, no? Na siya ay naging NPA. Sino siya? Siya yung nanguna sa pagkuha ng mga armas sa armory ng PMA sa Baguio. Sino siya? Yung mga nakakaalam, paki-comment down nyo nga dito. So siya mismo mga kaibigan ang sabi niya, kung hindi dahil sa martial law ni President Marcos Sr., ngayon tayo ay kumistang bansa na. At remember, the MV Karagatan, yung barko, originally Japanese boat na ginawa ng mga NPA, mga kaibigan, ito ay pinalitan nila
at ginawa na ang pangalan ay MV Karagatan. Itong MV Karagatan ay naging barko ng NPA, naglayag papuntang China para kunin ang tulong ni Mao Zedong na mga armory, mga ammunition, mga food supplies at iba-iba pa. Para saan? Para po ito sa pagpapabagsak ng gobyerno ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaya yung sinabi po, no, nitong mga dating kadre, mga high-ranking officials ng NPA, kung hindi dahil sa ginawa ni President Marcos Sr., ang ating bansa ngayon ay isa ng bansang komunista, katulad ng China. Victor Corpus, yan. Corpus, yan. Wilfredo Abancenia, yan. Si Victor Corpus po, no? Victor Corpus, siya po mga kaibigan, yung sinasabi ko na PMA-er, na siya po ang nanguna sa pagransak ng armory ng PMA sa Baguio. At kinuha po nila ang lahat ng mga armas, lahat ng mga sumasabog, lahat yan mga kaibigan. At ito ay kanilang kinuha para ipamigay sa mga NPA. Dahil yan po mga kaibigan ay kanilang preparation para sa pag-angkin sa gobyerno ng Pilipinas, para palitan ang gobyerno ng Pilipinas at gawing komunista. So, anong sabi ni Victor Corpus, mga kaibigan? At saka yung isa pa, yung nakalimutan ko, yung ang apelyido ay Guevara, na wala na rin siya ngayon, gano'n na. Ano sabi niya mga kaibigan? Sila, mga kaibigan, ay nagte-testify na iba tayo ngayon. Komunistang bansa tayo ngayon, hindi tayo democracy. Kaya nga, mga kaibigan, doon sa mga millennials, sa mga Gen Z na hindi nakakaalam, na ang itinuturo lang sa kanila, sa kanilang mga teachers, no, tinuturo sa kanila, ang natututunan nila sa mga libro, ang akala po nila ay masama ang martial law. Ang akala po nila ay masama ang dating Pangulong Marcos. Hindi natin sila masisisi dahil yan ang ininstill sa kanilang puso, sa kanilang isipan. Pero kami na nakaranas ng martial law, kami ang tunay na talagang nakakaalam kung ano ang martial law. Mga kaibigan, pinanganak po ako, wala pang martial law. Nung nag-martial law, mga kaibigan, maliit pa ako, pero kahit papano, meron na akong isip. Nanunood kami sa television habang si President Marcos Sr. ay nag-a-announce tungkol sa martial law. At mga kaibigan, ang aking kabataan, yan ay martial law period. Nung ako'y bata, mga kaibigan, nakakalabas kami ng bahay namin at nakakapaglaro kami sa aming mga barkada, sa aming mga playmates, nakakapaglaro kami. Panahon ng martial law. Very safe. Iwan mo ang bahay mo kahit nakabukas, walang magnanakaw. Mga kaibigan, no? Panahon po yan ng martial law. Pero nung nilift na ng Pangulong Marcos, 1981, nilift na po niya ang martial law. Medyo dumami na naman yung mga lawless. Medyo lang naman, pero hindi pa rin katulad nung mga yellow na ang nakaupo, na grabe yung lawlessness, no, mga kaibigan. So, bakit ko sinasabi ito, mga kaibigan? Align po sa ating topic na isang bagong Pilipino, bagong Pilipinas, good governance ng ating Pangulong President Marcos Sr. Junior na pala. Nais po ng ating Pangulo ngayon, BBM, na talagang maabot po natin ang isang bagong Pilipinas. Mga kaibigan, eto, after the election, eto po ang ginawa ng ating Pangulo. Pinag-resign niya ang lahat ng kanyang mga kabinete para magkaroon po ng assessment sa kanilang mga performance. Kung nagpe-perform ba sila or kung stagnant ba sila, dapat nang tanggalin. Kung nagpe-perform naman, okay, stay put. Kung ikaw naman ay medyo kumbaga hindi masyadong nagpe-perform pero sa ibang field naman ay may kakayahanan, so pwede silang ma-reassign sa ibang departamento. Mga kaibigan, meron akong sasabihin sa inyo na meron po akong mga nakikita na mga commentary ng ibang mga vloggers. Sa bagay mga kaibigan, ang mga vloggers po, no, kami po ay merong kanya-kanyang
kaisipan, kanya-kanyang komentaryo, at meron po kaming kanya-kanyang mga pag-iisip, kanya-kanyang gusto. So, wala po kahit sino sa amin ang pwedeng sumaklaw sa isang pag-iisip ng isang vlogger. Wala po ni isa sa amin ang pwedeng magsabi na, uy, ikaw mali ka, si ano tama, uy, ako tama, ako, ikaw mali. Wala po. Dahil ang sabi nga po mga kaibigan, hindi mo mafa-fathom kung anong iniisip ng isang vlogger na yon, kung bakit gusto niya to. At the same time, hindi nila alam kung anong iniisip ko, kung ano ang aking prinsipyo, bakit gusto ko itong tao na to, vice versa. So, medyo ano lang mga kaibigan, no? Doon sa mga vlogger na nakikita ko, kahit mga pro-admin vlogger na nakikita ko na yung iba ay nagpo-post na nanunuligsa sila sa ating gobyerno, tinutuligsa kasi bakit daw itong si ganito ay tinanggal doon sa kanyang departamento at pagkatapos inilipat lang. May nakita pa kong ganong post, hindi ko nasasabihin kung sino, na pro-admin vlogger din. Bakit si tinanggal mo siya dyan, pagkatapos ililipat mo lang pala siya dito? Ang kanya pong kinokontest, tinanggal mo siya dyan dahil hindi siya nagpe-perform, pagkatapos ilalagay mo pa siya dito sa isang departamento. Ano yan? So parang nangyari, tinanggal mo siya dyan dahil hindi siya nagpe-perform, pagkatapos ilalagay mo lang pala sa departamento na to. Para hindi na nga siya nag-perform dun sa isang departamento, tapos lalagay mo pa siya dito, sa bago. Ano yan? Dapat tanggalin na lang. So may nakita po akong ganyang post, no? Yan, mga kaibigan. Pero ito po ang masasabi ko, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na ang isang secretary, hindi ibig sabihin na hindi siya nag-perform sa kanyang dating ahensya ay hindi automatic, no? Tandaan nyo hindi automatic na hindi rin siya mag-perform sa isang ahensya na kung saan ay nire-assign siya. Mga kaibigan, hindi automatic na kung ikaw ay underperformance or totally hindi nag-perform sa DepEd, hindi automatic na kapag nilipat ka sa tourism ay hindi ka rin magpe-perform. Mga kaibigan, sabi ko nga I have that full trust and confidence sa ating Pangulong BBM. Meron po siyang talino, meron po siyang vision, meron po siyang napakalakas na sense of good judgment, intuition, at napakarami pang mga experience na alam niya kung paano pumili ng tao. Mga kaibigan, halimbawa, yung pag-a-assign sa isang tao sa isang departamento, ini-assign siya doon. Pagkatapos, after 1 to 2 years, or let's say 3 years, ay hindi siya masyadong nakapag-deliver, maaring kapag in-assess ito mga kaibigan, no? Kasi may assessment to hindi naman sila basta-basta tatanggalin dahil lang sa gusto silang tanggalin. Ina-assess po yan. Maaring through assessment ng kanilang performance ay nakita na itong taong to, kaya pala siya hindi nagpe-perform dito sa departamento na ito ay dahil hindi naman pala ito ang kanyang strength. Diba? Make sense? Tapos nakita ngayon ng Pangulo sa kanyang pag-aaral, no, ng performance ng taong ito at tiningnan maigi yung kanyang iba pang mga data, yung mga input, tiningnan maigi at nakita na, ito palang taong to. Dito pala siya nararapat. Kaya merong mga tao na nire-reassign. Tinanggal sa kanyang departamento, pero nire-assign lang. Kumbaga, nirelocate lang. Kumbaga sa bahay, no? Nirelocate lang. Nire-assign. Hindi totally tinanggal sa kanyang kabinete, kundi nire-assign lang. Dahil may nakikita ang ating Pangulo na itong taong pala na to, kaya pala hindi siya nagpe-perform dito sa unang departamento na kinalalagyan niya kasi hindi naman pala siya dapat talaga dito. So, nire-assign siya sa ibang departamento
na kung saan siya doon ay magpe-perform at magde-deliver. Diba? Kaya yan mga kaibigan, yan po ang aking pananaw. Kaya hindi ko po kumbaga sinasaklawan yung gusto ng ating Pangulo tungkol po sa pag-a-assign ng kanyang mga cabinet members. Unang-una, I have all the trust and confidence sa ating Pangulo. Siya po ang Pangulo ng Pilipinas. Guys, iba po ang experience ng ating Pangulo. Napakatagal na po niya sa politika. Puwera pa po yung kanyang experience. Nung bata pa siya, nakikita niya ang tatay niya, ang nanay niya, kung paano mamuno, paano makihalubilo, paano magdesisyon, paano gumawa. Iba pa yun Iba pa yun. Doon sa kanyang personal experience bilang isang public servant. Kaya mga kaibigan, napakalaki ng tiwala ko sa ating Pangulo na itong ginagawa niya na pag-alis sa isang tao sa kanyang departamento, no, sa kanyang cabinet, pag-alis sa cabinet niya sa isang departamento at pagre-reassign sa bagong departamento, naniniwala ako na merong nakikita ang ating Pangulo dyan na hindi po natin nakikita at hindi natin alam. Kaya nga nalulungkot ako na meron akong nakikita at napapanood ng mga pro-admin vloggers, nakasamahan ko rin, na medyo kini-question nila kung bakit ang Pangulo natin ay nagtanggal ng isang tao sa departamento at pagkatapos i-reassign lang sa iba. Kaya nung nakita ko ito, medyo nalulungkot ako dahil hindi po natin dapat sinasaklawan yung mga ginagawa po ng ating Pangulo. Mga kaibigan, ano po ang kailangan ng Pangulo natin ngayon? Ang kailangan po niya ngayon ay ating suporta. Yung full support po natin para po sa bagong Pilipinas, para ma-deliver ng ating Pangulo ng buong-buo ang isang bagong Pilipinas. Kailangan po ng mga bagong Pilipino. Sa mga nanonood sa akin ngayon, whether DDS ka man, Dilawan, Pinklawan, Pro Marcos ka man, eto ang masasabi ko sa iyo. Gusto mo ba ng bagong Pilipinas? Gusto mo ba na ang Pilipinas ay talagang umunlad tayo ng todo-todo? Well, kung gusto mo, kailangan mong maging bagong Pilipino. Kailangan mong mag-umpisa sa iyo. Mga kaibigan, ang dami nang nagawa ng Pangulo natin. At eto, ramdam na natin ang isang bagong Pilipinas. Sa totoo lang mga kababayan, no? Sabi ko nga sa inyo, itong mga nagawa ng Pangulo natin, guys, siya lang ang nakagawa nito at hindi po ito nagawa ng ibang Pangulo ng Pilipinas. Diba? Okay. Mga kaibigan, titingnan nyo unang-una, pag-upo ng Pangulo natin, anong ginawa niya? Guys, eto, sasabihin ko sa inyo kung ano yung climate, political climate, at kung ano yung status, no, ng Pilipinas pag-upo ng ating Pangulo. Okay. So, pag-upo po ng ating Pangulo, mga kaibigan, Okay. Dali kayo, may binasa lang ako. Okay. Yan. So pagpupo po ng ating Pangulo, mga kaibigan, ano po ang nangyari? Okay. Pagpupo ng ating Pangulo, nandyan yung napakamahal na mga bilihin. Yan pagpupo ng Pangulo natin, napakamahal na mga bilihin. Napakamahal na mga sibuyas. Ang mahal ng mga bawang, halos hindi ka na makabili. Sobrang mahal ng bigas. Sobrang mahal ng diesel, ng gasoline. Sobrang mahal. Lahat na lang mahal. Yung nagmumura na lang ngayon, no? Nagmumura na lang sa panahon ng pag-upo ng ating Pangulo ay yung pagmumura ng mga Duterte. So pag-upo ng ating Pangulo, ang laki ng problema. Ang daming problema. Mga minana niyang problema galing sa past administration.
pag-upo ng Pangulo, nandyan ang 12.7 na utang. Trilyon ha, ni Duterte. No? Mga kaibigan, utang ni Duterte na napakalaki pag-upo po ng ating Pangulo. No? Grabe. Sandali natin. Yan. Pag-upo ng ating Pangulo, mga kaibigan, ito, nagmana ng utang ang ating Pangulo. No? Marcos Jr. nagmana ng 12.79 trilyong utang mula sa Duterte administration. Okay. So, ito po ay article ng Filipino ngayon? Philstar, no? Article po ito ng Philstar, August 5, 2022. Marcos Jr. nagmana ng 12.79 trilyong utang mula sa Duterte admin. Yan. So, ang sabi po dito, mga kaibigan, okay, dali iuro ko lang yung aking ano. Ang sabi po dito, guys, mga ka-admin, Manila, Philippines, tinapos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang termino nitong Hunyo na merong 12.79 trilyon ha? 12.79 trilyong outstanding debt ang national government. Ito habang nangangako ang buong administrasyong uutang ng mas maliit. See? Sa panahon po ni Rodrigo Duterte, nangako siya na ganito, uutang ng maliit, ganyan-ganyan, pero paglabas po niya no, sa Malacanang, nagsusumigaw na 12.79 trillion. Ang halagang ito ay mas mataas kumpara sa 12.76 trillion record high na utang na naitala noong April 2022. So mga kaibigan, itong national debt, mga kaibigan ng Pilipinas ay tumataya na mas malaki pa, mga kaibigan, nauusan ang utang ng mga pangulo ng Pilipinas magmula kay Quezon hanggang kay Pinoy. So yan po mga kaibigan na ang lumalabas magmula kay Quezon hanggang kay Pinoy, nauusan po ni Duterte ang pangungutang. Si Duterte po ang merong pinakamalaking utang. So yan po mga kaibigan ang pinamana niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Isang napakalaking utang. Kaya mga kaibigan, pagpasok po ng Pangulo natin noong July 1, kailangan pong maghigpit ng sintron at kailangan po ng super genius na Pangulo na katulad ng ating Pangulong BBM at kailangan po ng super genius na economic team para po makasurvive ang gobyerno ng ating Pangulong BBM dahil grabe po mga kaibigan, iniwanan siya ng 12.76 na utang. Naggrabe talaga mga kaibigan. Kaya, biruin mo ikaw ay papasok bagong presidente. Tapos, tatambad sa iyo utang. Halos walang laman ang kaban ng bayan. Halos wala kang magagastos. Dahil halos, mga kaibigan, halos buong budget ay ginastos ng Duterte administration. So, kailangan mong maging genius na Pangulo. Kailangan mong magkaroon ng mga genius na mga economic team para inyong maibangon ang Pilipinas. Yan po mga kaibigan ang nangyari pagpasok po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang hindi nagpatumpik-tumpik ang ating Pangulo mga kaibigan, kanya pong inappoint sina Benjamin Diokno na merong napakalawak na experience pagdating po sa finance at kanya pong inappoint yan sina Balisacan na isang dilawan pero magaling mga kaibigan. So yan po hindi po nagpatumpik-tumpik ang ating Pangulo at gumawa po sila. Ang Pangulo natin ay dito po umarangkada yung pagmaniobra ng ating Pangulo sa pagra-right size ng gobyerno sa layuning magampanan ng marami habang gumagamit ng mas kakaunting pera. So kailangan pong gawin ng Pangulo natin nung pag-upo niya ay
lahat ng klaseng pagtitipid dapat gawin. Yun, nag-right size, no, ni-right size po ang kanyang gobyerno. Merong mga departamento na hindi naman kailangan, redundant, kailangan ng tanggalin para makatipid. Merong mga programa, may mga bagay na dapat natanggalin, no, na kailangan ng tanggalin dahil redundant at wala naman nagkukos lang ng korupsyon. So dapat tanggalin para makatipid. Kasi walang pera ang Pilipinas pagkatapos nagmana siya ng napakalaking utang. 12.79 trillion. So kung titingnan natin, 13 trillion na yan. Round off na yan mga kaibigan eh. Kapag 12.79, nira-round off na yan. So 13 trillion yan. No? So ganyan po mga kaibigan, kalala ang Pilipinas nung pagpasok po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang kagandahan nito mga kaibigan, kasi napakagaling po ng ating Pangulo at napakagaling din po ng kanyang economic team at ang ating Pangulo po mga kaibigan ay talagang meron siyang political will na para baguhin ang Pilipinas, nadalhin tayo sa bagong Pilipinas with his vision of new Philippines, of bagong Pilipinas. At ginawa po ng Pangulo natin mga kababayan ang lahat po ng klaseng mga programa para po isulong ang kanyang vision sa bagong Pilipinas. Mga programa, mga flagship projects, 198 flagship projects, yung kanyang mga ginawang priority flagship projects ay talaga namang mga long-term solutions katulad na lang ng ating Metro Manila Subway. Mga tulay, yung mga bridges na nagdudugtong sa iba-ibang mga probinsya, yung mga farm-to-market roads at talaga namang mga kaibigan, inayos ng ating Pangulo ang agrikultura at ang Department of Agriculture at yung agrarian reform, mga kaibigan, na talagang inayos ng ating Pangulo. Unang-una, food security. Grabe mga kaibigan, ang ginawa ng ating Pangulo. Talagang good governance. Okay, tuloy natin ha. Mga kaibigan, dito lang sa Marcos administration na naranasan natin na talagang ang Pangulo natin mga kaibigan ay pinagtuunan ng pansin yung ating mga magsasaka at yung ating mga mangingisda. Sa pamamagitan po mga kaibigan ng yung kanyang komisyon sa Kongreso, magpasa kayo ng batas, no? Na kailangan burahin yung mga utang ng ating mga farmers. At ito nga po, itong batas na to mga kaibigan, no? Tingnan po natin yung batas na yan, Emancipation Law yan eh. Emancipation Law. Yung sa mga farmers. Yan, New Agrarian Emancipation Act. Yan mga kaibigan, no? Kinomisyon po ng ating Pangulo ang Kongreso na magpasa kayo ng batas na burahin, no? Para mabura natin ang pagkakautang ng ating mga magsasaka. So, ang nangyari po, mga kaibigan, to cut the story short, pasado sa Kongreso, yung Emancipation Act, no? Yung New Agrarian Emancipation Act, pasado sa Kongreso, pagkatapos pasado din po sa Senado at pinirmahan ng ating Pangulo. Noong July 2023, yan mga kaibigan eto po mga kaibigan, na-witness po ito ng buong bansa, yung pagsasign ng ating Pangulo ng New Agrarian Emancipation Act in Malacanang Palace. At dito po mga kaibigan, the Agrarian Emancipation Act or Republic Act number 11953 aims to alleviate the debt, including unpaid amortizations, interest, and surcharges incurred by the agrarian reform beneficiaries, ARB, under the Comprehensive Agrarian Reform Program. Yan po ang nangyari mga kaibigan, binura ang lahat ng pagkakautang ng ating mga magsasaka. So, yan mga guys, no? So, pagkatapos niyan, hindi pa na-satisfy ang ating Pangulo, mga kaibigan. Talagang sabi niya, more programs para sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda.
programs para sa food security, para magkaroon tayo ng mas maraming ani, saganang ani at mas murang bigas. Mga kaibigan, bago tayo mapunta sa benteng bigas, no, itatakal natin to para malaman nyo kung bakit tayo ngayon nagkakaroon ng benteng bigas. Ito po yung effort ng ating Pangulo. No? So pagkatapos niya, mga kaibigan, pagkatapos niyang burahin ang lahat ng pagkakautang ng mga farmers, hindi po ito nagawa, no, ni Duterte. Hindi po ito nagawa ni Pinoy, hindi po ito nagawa ni Arroyo, ni Estrada, ni FBR, ni Cory, hindi nila yan nagawa. Even si Pangulong Marcos Sr. na nag-divide, no, dinivide niya yung mga land ng mga landlords at ipinamigay, mga kaibigan, sa mga farmers. Even sa panahon po ni Pangulong Marcos Sr. ay nagbabayad po yung ating mga farmers, no? At yun nga po, nagbabayad, pero maliit lang. Kaso mga kaibigan, hindi naman natin naiwasan, no, na nung nawala na po si Pangulong Marcos Sr. ay napabayaan na po ang ating mga magsasaka. At talaga namang, nung dumating po, no, ang Duterte administration, ay gumawa po sila ng batas, yung Rice Tariffication Law, na wala na pong karapatan ang NFA para bumili ng bigas ng mga magsasaka. Pinagbawalan na po ang NFA. Wala na pong National Food Authority, wala na pong NFA, hindi na po sila pwedeng bumili directly ng mga palay sa mga magsasaka. At gusto nga pong illegalize itong si Manny Piñol, yung DA Secretary ni Duterte, gusto pang illegalize ang rice smuggling. At kanila pong in-encourage ang importation, puro importation ng bigas. At pinabayaan na po ng Duterte administration ang ating mga magsasaka. Wala na po. Hindi na po nakakapag-produce ng maraming ani ang ating mga magsasaka dahil pinabayaan po ito totally ng Duterte administration. Import. Kahit may mga bukbuk, tapos ibinibenta ng 80 pesos pataas. Ganyan po ang nangyari sa Duterte administration. Real talk lang po tayo. Lahat po ito ang sinasabi ko ngayon ay may resibo. No? Hindi po ito fake news, lahat po ito ay may resibo. Yan po ang nangyari sa Duterte administration. Kaya pagpasok ng ating Pangulo, inayos niya ang agrikultura, inayos niya lahat ng departamento. At yan po, mag-focus po tayo ngayon sa agriculture, kung ano ang ginawa ng ating Pangulo sa agriculture. Yan nga po, pagkatapos niyang burahin ang lahat ng mga pagkakautang ng ating mga kababayang farmers, tinulungan po niya ito sa pamagitan po ng pagbibigay ng mga makabagong makinarya, mga makabagong mga traktora, pagpapagawa ng mga food processing sa iba-ibang dako ng Pilipinas, pagpapagawa ng mga food terminal, at pagpapagawa ng mga farm-to-market roads, pagpapagawa ng maraming mga dams, pagpapagawa sa mga dams na yan ng may mga solar energy para hindi nagagamit ng mga crudo, hindi nagagamit ng kung ano-ano. Solar na lang. Grabe mga kaibigan ang ginawa ng ating Pangulo sa agriculture. Pagkatapos ibinalik pa niya ang programa ng dating Pangulong Marcos Sr. ng ating mga magsasaka ay nakakautang na sila sa mga bangko kapag sila ay nangangailangan loan. Grabe mga kaibigan, ang tindi na napakagaling ng ginawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napakagaling ng kanyang ginawa. So mga kaibigan, ito po ang nangyari sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya po, ang resulta mga kaibigan ay nakapag-produce ng napakaraming ani ang ating mga local farmers at ngayon ay nakakapag-provide na sila ng 20 pesos na bigas. Ganyan po kagaling ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Partida, mga kababayan, ha? Ginugulo pa yan ng mga Duterte. Ginugulo pa ni Sara yan. Ginugulo pa ni Digong yan. Partida, ha? Partida. Ganyan po siya kagaling. Kahit siya po ay ginugulo ni Sara, ginugulo ni Digong, ginugulo ng mga DDS, ginugulo at pinapabagsak ni Harry Roque, ginugulo at pinapabagsak ni Vic Rodriguez, ginugulo at pinapabagsak ng mga DDS.
focus ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng kanyang vision, sa lahat ng kanyang plano, sa lahat ng kanyang mga ginagawang programa para po sa Department of Agriculture, para po sa food production, para po sa pagpaparami ng mga palay, at para po sa 20 pesos na bigas. Ngayon po mga kaibigan, nagbunga na ang lahat ng mga ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nagbunga na ang lahat ng kanyang mga programa, ang lahat ng effort na inilagay niya sa kanyang gobyerno for 3 years. Nagbunga na mga kaibigan. Eto na, meron na tayong resulta. Resulta! Hindi laway, hindi salita, hindi kayabangan na ginagawa ng mga Duterte, kundi resulta, 20 pesos na bigas. Nagsusuligaw na 20 pesos na bigas, mga kaibigan. Kaya napapahiya ang mga tao na nagpapabagsak sa kanya, napapahiya sina Sara, sina Digong, ang mga DDS, napapahiya at nag-iiyakan silang lahat ngayon dahil meron na tayong 20 pesos na bigas. Diba? Ganyan po kagaling ang ating Pangulong BBM. Palakpakan naman dyan, mga kababayan. No? So, hiyang-hiya po sila. At sila po, mga kaibigan, halos gusto na nilang magtago sa ilalim ng kama dahil sa sobrang kahihiyan, mga kababayan. At alam niyo ba, nanginginig pa sa takot yung mga BDS dahil ang kanilang idolo ay nakaamba na daw ang pag-aresto ng ICC. Mga kaibigan, wala po yan, no? Ibang topic, no? Hindi natin yan itatakil, no? Pero eto mga kaibigan, ang topic natin ngayon, tungkol po ito sa good governance ng ating Pangulong BBM. Resulta, yan po ang i-deliver ng ating Pangulo. Yan po ang pinakita ng ating Pangulo. Resulta, meron pong resulta. Hindi laway, hindi kayabangan, hindi pagmumura, hindi pagdadaldal, kundi resulta. Merong resulta. Ang lahat ng kanyang mga ginawa. Resulta. Yan. So, yan po mga kaibigan, ha? So, guys, no? Yan po ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? So, napakagaling po ng ating Pangulo. Kahit ang gawin, no, ng mga DDS na pagpapabagsak sa kanya, hindi po siya nagpapinag. Ang ating Pangulo ay matatag at nakapokus sa kanyang pagtatrabaho at pagpapaunlad sa ating agrikultura. Wala siyang pakialam sa mga naninira. Wala siyang pakialam sa mga pagbabato ng putik. Nakapokus ang ating Pangulo para sa ating mga kababayan dahil ang gusto ng Pangulo natin ay mapakain ang lahat ng mga Pilipino at ang gusto ng Pangulo natin ay makamit ang 20 pesos na bigas para sa mga kababayan natin na may hirap. Yan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Palakpakan natin ang ating Pangulo. Napakagaling ng ating Pangulo. Kung bibigyan ko po siya ng rating sa 3 taon, 1 to 10, bibigyan ko po siya ng 10. Although sinasabi nila, wala naman daw perfect score, pero bibigyan ko siya ng 10. Dahil makikita ko sa kanya, todo effort. Guys, sa isang presidente na napakaraming nanggugulo sa kanya, napakaraming nagwawasak sa kanya, napakaraming bumabatikos, napakaraming bumabato ng putik, napakaraming nagpapabagsak. Sa isang Pangulo na napakaraming nagpapabagsak, no? Pinapabagsak ng mga DDS at ng mga Duterte. Guys, dapat nasa ano lang yan eh. Dapat nga hindi umangat ang Pilipinas eh. Dapat nga ang Pilipinas hindi umaangat, di ba? Pero anong ginawa ng Pangulo natin? Masyadong ginalingan. Umangat ang Pilipinas. 1.4 na lang ang inflation. My God! 1.4 na lang ang inflation. Pagkatapos yung palitan ng piso at dolyar, 55.3 lang. Guys, ang ganda. Tapos pangalawa pa tayo sa fastest economy in Asia. Tayo ang pumapangalawa. Napakagaling ng Pangulo natin. Pagkatapos reported pa mga kaibigan nag-increase ng 10%. Mga kaibigan, yung sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kaibigan, yung kanilang
sabihin mga kaibigan, ang galing. Yung effort na inilagay ng ating Pangulo sa 3 taon, eto na, nagbunga. Nagbunga ng maganda. So, natanggal pa tayo sa green list. Diba, panahon ni Duterte na ilagay tayo sa green list. Kasi nga, hindi na pinagkakatiwalaan yung Pilipinas pagdating sa mga pera na pumapasok. Kasi ang dami namin, money laundering. Biruin mo nagtataka ka sa hearing ng Quadcom. How come nakakapasok yung bilyon-bilyon na napakalaki mga pera? Panahon ni Duterte, hindi tinatanong, hindi man lang iniimbestigahan ng AMLAC. Walang kumu-question. Panahon ni Duterte. My God, sila kasi yun. Diba? Sila eh. Walang pwede mag-investigate. Ay, pogo yan eh. Pogo. Sila yan. Anong nangyari ngayon? Total ban ng pogo. Kahit yung pinakamalaking pogo hub dito sa Cavite, wala na. Total ban. Ganyan po kagaling ang ating Pangulong BBM. Diba? So mga kaibigan, babalik po tayo sa panibagong topic. So, magbabasa ako ngayon at pipili po ako ng new topic para yan pong ating itopic mamaya pagbalik ko. So titingnan ko, magbabasa lang ako, titingnan ko kung ano ang pwede nating itopic. So mga kaibigan, comment down ano ang gusto niyong itopic. Magbabasa ako at mamimili ako dito, no? Kung ano ang ating pwedeng itopic pagbalik ko po, no? After a few minutes, no? Okay. Tingnan natin ano pwede nating itopic? Ano pwedeng itopic, guys? Okay. Topic. Okay. Sabi ni Judith Rapadas, nakaka-stress ka te. Ba't naman po kayo may stress? Alam niyo ang sinasabi ko dito ay katotohanan, no? Tayo po dito ay nagbubunyag, nagsasabi lang tayo ng katotohanan. Hindi po tayo dito magsisinungaling, no? So lahat po ng sinasabi ko, research po niyo, i-research niyo at makikita niyo yan, no? So, wala po ditong sugar coating, no? Wala po ditong kasinungalingan. Katotohanan lang po tayo. Hindi po tayo mag-fake news. Katotohanan lang po, no? Okay. So, ano ang pwede nating ano? Okay. Bakit pag DDS parang parang mga bugok, no? Okay, wala akong makitang magandang topic dito, no? So, ako na lang ang bahala, no? Para sa topic. Mabalik po ako at i-prepare ko lang, no? Ang pangalawa nating topic. Bye-bye! Fight fake news! Expose the truth! Bye! And God bless! Salamat po! Salamat po sa mga PBBM supporters at salamat din po sa mga DDS na nanonood. God bless you! Bye!